Binulabog ng magnitude 5.8 na lindol ang Southern Leyte kaninang pasado alas 7:30 ng umaga. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor ng FIVOLCS. Magandang hapon po, Director Bacolcol. Yes, ma'am. Magandang hapon din po sa inyo. Gaano po ba kalakas itong 5.8? Ano ibig sabihin pag magnitude 5.8 at may naitala na po bang mga aftershocks? Yung 5.8 po, ibig sabihin po yun ay this is a moderate earthquake. And may mga aftershocks na rin po tayong naitala. As of 12 noon kanina, nakapagtala po tayo ng 68 aftershocks. And ang pinakamalakas is 2.9. So out of the 68 aftershocks, wala po ni isang naramdaman yung mga tao around Southern Leyte. Pero ito po ay naramdaman din sa iba pang sa iba pang probinsya or ibang lugar? Yes po, yung main shock naramdaman po sa ibang probinsya. Aside from Southern Leyte, naramdaman din ito sa Bohol, sa may Leyte, sa may Eastern Samar, naramdaman din ito sa Surigao del Norte, Dinagat Island, and sa Cebu City, maging sa Ormoc City, Tacloban, and sa Mandaue. So, ang Eastern Samar naramdaman po. Direktor, kasi nakikita namin ito yung mga videos kung gaano kagrabe yung epekto. Halimbawa may mga rock slide or landslide, may mga pagguho ng lupa. Ano bang klaseng yung lindol dos? Saan ba ito nagmula? At bakit po ba ganyan yung epekto? Ang source po ng lindol would be an local fault west of Panaon Island. Dito po kasi sa Panaon Island, sa eastern side, nandiyan yung Philippine Fault. Sa western side, may mga active faults din po tayo na nasa dagat. Yung binanggit so yun yung source ng lindol kanina, yung sa may western side, local fault on the western side of Panaon Island. Wala naman pong tsunami alert? Wala naman po. Magnitude 5.8, hindi po yan makapag-generate ng tsunami. Usually, tsunamis are generated by earthquakes greater than magnitude 7. Mas yung binanggit nyo na 68 aftershocks na nga po, mas madami pa ba yung mangyayaring aftershocks? Kasi may nakita akong post, ang naaalala daw nila yung Director, yung 2006 na ginsaugon na landslide. Baka daw may mga ibang nagpo-post na may nakita silang landslide or kanina. Baka po nangangamba yung mga kababayan natin dyan. Yung ginsaugon landslide ng 2006, rain-induced po yun. Yes. Dito naman po, may mga landslides tayo na-observe kaninang umaga, pero these are earthquake-induced landslides. Now, for the aftershocks, yes, we would expect aftershocks to continue within the next few days, sometimes next few weeks pa. Eventually, mag-dissipate naman po yun. Halimbawa, kung malapit po sila dyan sa area na nag-landslide, sa ngayon po ba, would you advise them na mag-evacuate muna or mag-ingat? Mag-ingat po kapag kung yung area naman po nila ay landslide prone, again, mag-ingat sila. Kapag may malakas na aftershock, again, they do the duck cover and hold. Huli na lang pahabol, nagkaroon din pala ng isang earthquake sa Zamboanga po, Director? Yes, kaninang just before noon, meron tayong magnitude 5.4 earthquake sa Zamboanga del Norte at exactly 11:41. Yung epicenter niya is 5 kilometers south, 3 east of Siocon. This is in Zamboanga del Norte. And ang pinakamataas na intensity na record natin or na-report sa amin is intensity 5 sa may Siocon, Zamboanga del Norte, sa may Ipil, Zamboanga, Sibugay, at saka sa may City of Isabela, sa may Basilan. Hindi naman po related yung mga ganyan, Director? Hindi naman po sila related. Magkaiba pong earthquake generators. Yung generator ng Zamboanga del Norte earthquake would be the Sulu Trench. Yung generator naman ng kaninang umaga, lindol sa Southern Leyte would be a local fault west of Panaon Island. Okay. Maraming pong salamat, FIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.